Naranasan mo na bang maramdaman na parang sinusubok ng lahat sa paligid mo ang iyong pasensya, mga taong hindi ka nauunawaan, mga planong biglang gumuho, at katahimikan sa halip na mga sagot? Aquarius, hindi ito kaguluhan, ito ay ang universo na sinusuri kung handa ka na ba talaga sa matagal mo nang ipinagdarasal. Isang maling reaksyon ang maaaring magsara ng pinto, pero isang malalim at kalmadong paghinga ang maaaring magbukas ng tadhana. Ang mga palatandaan ay nasa paligid mo, kumikislap na ilaw, kakaibang panaginip, biglang damdamin sa iyong dibdib. Huwag mong scroll palayo. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan, dahil malapit nang magbago magpakailanman ang iyong buhay. Aquarius, huminga ka ng malalim at makinig ng mabuti, ang enerhiya sa paligid mo ay unti-unting nagbabago sa mahiwagang paraan. Marahil ay napansin mo ito sa maliliit na sandali, ang biglang katahimikan ng gabi, ang pagkurap ng kandila kahit walang hangin, o ang parehong bilang na paulit-ulit na lumilitaw. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ang universo ay nagsasalita, ginagabayan ka sa isang espiritual na pagsubok na magbubunyag ng iyong lakas, pasensya, at katotohanan. Inihahanda ka para sa isang mas dakilang bagay, isang pagbabagong dumarating lamang kapag natutunan ng kaluluwa na manatiling payapa sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito parusa kundi paghahanda. Pinagmamasdan ng banal kung paano mo hinaharap ang sandaling ito, dahil nakasalalay dito ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Manatiling kalmado. Manatiling may pananampalataya. Malapit nang magkaroon ng kahulugan ang lahat ng mga senyas na iyong nakikita. Ang emosyonal na pagsubok ng universo. Aquarius, marahil ay hindi mo pa namamalayan, ngunit kasalukuyan kang nakatayo sa gitna ng isang espiritual na pagsubok, hindi ito may kasamang mga tanong sa papel, kundi mga sandaling sumusubok sa iyong puso. Ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay maaaring biglang lumayo. Ang mga planong akala mo ay sigurado na, ay biglang nagbabago. Maging ang sarili mong emosyon ay tila alon, tumataas at bumababa sa paraang hindi mo makontrol. Ngunit unawain ito, hindi sinusubok ng universo upang parusahan, kundi upang ipakita ang lakas na nasa loob mo na. Bawat pagkaantala, bawat hindi pagkakaunawaan, bawat saradong pinto, ay isang salamin na nagpapakita kung gaano nakalalim ang iyong pananampalataya at katatagan sa iyong paglalakbay. Kapag may nanakit sa iyo o nagsalita laban sa iyo, pinagmamasdan ng banal kung paano ka tutugon. Tutugunan mo ba ang galit ng isa pang galit? O pipiliin mong huminga, manahimik, at magtiwala na ang mga hindi nakikitang puwersa ay inaayos ang lahat para sa iyong kabutihan? Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang apoy ng kandila ay kumikislap ngunit hindi namamatay, nangangahulugan ito na malapit lamang ang iyong mga espiritong tagapagbantay, binabantayan ka laban sa kapahamakan. Ang parehong pagkislap na iyon ay paalala rin na ang pasensya ang iyong sandata, na ang tahimik na puso ang siyang laging nagwawagi sa mga digmaang hindi nakikita. Ang sandaling ito, gaano man ito nakakalito, ay paraan ng universo upang hubugin ang iyong tadhana. Maaaring gusto mong sumigaw, magpaliwanag o lumaban. Ngunit tandaan, ang mabilis na reaksyon ay maaaring magsara ng mga biyayang para sa iyo. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot na maaari mong ibigay. Sa katahimikang iyon, muling inaayos ng banal ang lahat pabor sa iyo. Ang tila pagtanggi ngayon ay maaaring maging pagdidirekta tungo sa matagal mo nang ipinagdasal. Ang iyong mga ninuno, ang mga nauna sa iyo, ay bumubulong, anak, huwag kang padalos-dalos. Ang kanilang mga tinig ay umaalingaw sa iyong intuisyon, ginagabayan ka sa mga desisyong tila imposibleng gawin. Hindi mo man sila nakikita, ngunit dama mo sila, isang init sa dibdib, isang biglang kapayapaan bago ka magpasya, isang luha na dumadaloy ng walang dahilan. Iyan ang mga palatandaan na hindi ka nag-iisa. Sa ganitong mga sandali, sindihan mo ang isang puting kandila. Banggitin ng marahan ang iyong pangalan at humiling ng kaliwanagan, hindi ng kontrol. Hayaan mong katawanin ng apoy ang iyong panloob na liwanag, matatag, tahimik, hindi matitinag. Pumikit at isiping ang bawat pagkadismaya ay nagiging aral, at ang bawat kalituhan ay nagiging patnubay. Ang emosyonal na pagsubok na iyong hinaharap ay hindi tungkol sa iba, ito ay tungkol sa iyong sariling ebolusyon. Nais ng universo na malaman kung kaya mong magtiwala sa banal na oras, kahit hindi mo ito nauunawaan. Kung kaya mong manatiling mabuti habang sinusubok, matyaga habang naghihintay, at matatag ang pananampalataya, kahit walang kasiguraduhan, pumapasa ka na sa pagsusulit na ito. Isipin mo ito bilang sandali bago sumikat ang araw, madilim pa ang langit, mabigat pa ang hangin, ngunit ilang minuto na lamang at babalik na ang liwanag.
Nariyan ka ngayon, Aquarius. Ang dilim ay hindi magpakailanman, ito ay senyales na paparating na ang liwanag. Kaya kapag ang iyong puso ay hindi mapakali, alalahanin ang katotohanan ito, ang nakatakda para sa iyo ay hinding-hindi mawawala sa iyo. Ngunit kung magmamadali ka, kung hahayaan mong ang galit ang manguna kaysa karunungan, maaaring maantala mo ang iyong mga biyaya. Ang susi ngayon ay pananampalataya, katahimikan, at lubos na pagtitiwala. Ngayong gabi, bago ka matulog, bulongin ang panalangin ito. Universo, turuan mo akong tumugon ng may kapayapaan. Naway ang aking kalma ay mas malakas kaysa sa aking takot. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, umaayon ka sa banal na ritmo. Sumasabay ang tibok ng iyong kaluluwa sa daloy ng iyong tadhana. Ang pagsubok ay hindi nasa labas mo, ito ay nasa loob mo. At kapag natutunan mo ang aral na nakatago rito, muling gagalaw ang lahat ng nasa paligid mo. Ang nakatagong aral sa likod ng kaguluhan. Aquarius, sa likod ng bawat kalituhang nararamdaman mo ngayon, ay may nakatagong karunungang naghihintay na maipahayag. Ang tila kaguluhan ay hindi tunay na gulo, ito ay banal na kaayusan na unti-unting umuusbong sa katahimikan. Madalas magsalita ang universo sa paraang hindi agad maunawaan ng isip ng tao, sa pamamagitan ng mga pagkaantala, mga pagtatapos, at mga sandaling pinagdududahan mo ang lahat ng dati mong pinaniniwalaan. Kapag biglang gumuho ang mga plano mo, o kapag ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay dahan-dahang lumalayo, likas lang na itanong mo, bakit ako? Ngunit ang mismong tanong na iyon ang simula ng paggising. Hindi ka tinatanggalan ng universo, tinuturuan ka nitong bitiwan ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyong kaluluwa. Bawat planong nasira, bawat mensaheng hindi nasagot, bawat tahimik na gabi ng sobrang pag-isip, lahat ng iyon ay isang banal na silid-aralan. Sabi nga ng mga Pilipino, may dahilan ang lahat. At iyan ang katotohanang gumagabay sa iyo ngayon. May banal na dahilan kung bakit ka nakararamdam ng kawalang ginhawa. Itinutulak ka nitong bitawan ang kontrol, talikuran ang ugaling mabilis tumugon, at magtiwala na ang takbo ng iyong buhay ay eksaktong naayon sa nararapat. Ang kaguluhan ay hindi iyong kaaway, ito ang iyong guro. Inaalis nito ang lahat ng humahadlang sa iyong mas mataas na sarili. Inilagay ka ng universo sa mismong sandaling ito upang makita mo kung sino ka kapag wala na ang iyong mga maskara, takot, at pagkapit. Tinatawag kang bumangon mula sa ingay ng damdamin at makinig sa iyong intuisyon, sa tahimik na tinig na kailanman ay hindi sumisigaw, ngunit laging nakakaalam. Sa tradisyong Pilipino, kapag nabuhusan mo ng asin o nabasag mo ang baso ng tubig, madalas sabihin ng mga nakatatanda, may babalayan. Paalala ito na hindi lahat ng aksidente ay aksidente lamang. Minsan, ang pinakamaliit na aberya ay may dalang sagradong mensahe. Maaaring minamadali mo ang mga bagay, nawawalan ng pasensya, o tumutugon ng walang pagninilay. Ipinapakita sa iyo ng mga senyas na ito na oras ng bumagal dahil ang iyong kalma ang iyong proteksyon. Pumikit ka at isipin mong nakatayo ka sa gitna ng bagyo. Malakas ang hangin, kumikidlat, umuulan, at gayon paman, sa kaibuturan mo ay may isang katahimikan, isang kalmadong sentro na hindi natitinag ng gulo. Iyan ang iyong kapangyarihan. Kapag bumabalik ka sa katahimikang iyon, unti-unting nawawala ang kontrol ng bagyo sa paligid mo. Aquarius, maaaring ang iyong mga damdamin ngayon ay parang mga along nagbabanggaan, malakas, magulo, hindi mapigilan. Ngunit tandaan, ang dagat lamang ay nagiging malinaw kapag tumigil na ang bagyo. Huwag madaliin ang paglinaw. Hayaan mong umakyat at bumaba ang mga alon ng damdamin hanggang kusa itong muling tumahimik. Kapag tumigil kang labanan ng agos, saka kasisimulang lumutang. Sa mga sandaling magulo, subukan mong gawin ang isang simpleng ritual ng pag-ugat, isang tradisyong malalim sa espiritualidad ng mga Pilipino. Punuin ang isang mangkok ng tubig at maglagay ng kaunting asin. Bulongin ang iyong pangalan ng 3 beses at marahang sabihin, ipinapakawalan ko ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Panoorin mong unti-unting matunaw ang asin. Habang mas mabagal itong natutunaw, mas ipinapaalala sa iyo ng universo na kailangan mong maging mas matyaga. Maliit man itong kilos, dumadaloy ang enerhiya sa iyong layunin. Habang naglalaho ang asin, isipin mong ganoon din naglalaho ang iyong mga alalahanin na tutunaw sa kapayapaan. Ang tubig na sumisimbolo sa iyong espiritu ay nagiging mas malinaw at payapa. Iwanan ang mangkok sa tabi ng bintana magdamag at hayaang masinagan ito ng liwanag ng buwan. Sa unang sinag ng araw kinabukasan, ibuhos ito sa lupa bilang tanda ng iyong pagsuko.
Nakikita mo, Aquarius, ang kaguluhan ay hindi dumarating para wasakin ka kundi upang gisingin ka. Inaalis ng banal ang lahat ng nakakaistorbo sa iyong kapayapaan upang muling mahanap mo ang iyong sentro. Ang bawat katahimikan ay nagtuturo sa iyo kung paano makinig. Ang bawat pagkaantala ay nagtuturo ng pananampalataya. Ang bawat sakit ay nagpapalambot sa puso mo at nagpapalawak ng iyong malasakit. Isipin mo ang kawayan, isang banal na simbolo sa kulturang Pilipino. Yumuyuko ito kapag may hangin, ngunit kailanman ay hindi nababali. Iyan ang hinuhubog ng universo sa iyo, matatag ngunit marunong yumuko, mapagpakumbaba ngunit hindi matinag. Natututuhan mo ang sining ng pagyuko nang hindi nawawala ang sarili. Ang aral na nakatago sa kabuluhan ay simple ngunit malalim, hindi ikaw ang may kontrol, ngunit ikaw ay ginagabayan. Kapag tumigil kang pilitin ang mga resulta, muling dadaloy ang buhay. Ang mga taong nakatakda para sa iyo ay babalik sa tamang oras. Ang mga oportunidad na inakala mong nawala ay babalik sa mas mabuting anyo. Sa ngayon, ikaw ay nasa isang sagradong paghinto, isang sandali sa pagitan ng mga kabanata. Tila walang gumagalaw, ngunit sa hindi nakikitang mundo, ang iyong enerhiya ay muling inaayos. Nagsasara ang mga lumang karmic cycle, naghahanda ang mga basbas ng iyong mga ninuno, at nag-aayos ang mga bagong pinto para sa iyong mas mataas na daloy. Ang pagsubok ay hindi tungkol sa kung makakaligtas ka ba sa bagyo, kundi kung kaya mong manatiling payapa habang ito'y humahampas. Kapag tumugon ka sa galit, inuulit mo lang ang aral. Ngunit kapag tumugon ka ng may biyaya, nalalampasan mo ito. Aquarius, hindi hinihingi ng universo na maging perpekto ka. Ang hinihingi nito ay maging mulat ka, na makita ang lampas sa nakikita at magtiwala na alam ng iyong espiritu ang daan, kahit hindi pa ito nakikita ng iyong mga mata. Ginagabayan kang bumalik sa iyong banal na landas, isa-isang pagsubok sa bawat hakbang. Kaya ngayong gabi, sa halip na itanong, bakit ito nangyayari sa akin, itanong mo, ano ang itinuturo nito sa akin? Ang tanong na yun lamang ay kayang gawing karunungan ang sakit at liwanag ang kalituhan. At kapag naunawaan mo na ang aral sa likod ng kaguluhan, mapagtatanto mong may isang napakagandang katotohanan, walang tunay na nawala, inayos lamang ito ng banal, upang matanggap mo ito sa pinakapayapa at perpektong anyo. Pagpapakita at banal na pagkakahanay. Aquarius, ngayong nauunawaan mo na ang aral sa likod ng bagyo, inaanyayahan ka na ng universo na pumasok sa mas mataas na antas, ang alignment o banal na pagkakahanay. Ito ang yugto kung saan titigil ka na sa paghabol sa mga bagay na umaalis at sisimulan mong akitin ang mga talagang para sa iyo. Ang pagsubok ay hindi kailanman tungkol sa pagkawala, ito ay tungkol sa kaliwanagan. Tinuturuan kang magpakita o magmanifest mula sa kapayapaan, hindi sa takot, lumikha mula sa pananampalataya, hindi sa pangamba. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturo na sumusunod ang enerhiya sa layunin. Bawat salita, bawat damdamin, bawat bulong ng panalangin ay lumilikha ng alon sa mundong hindi nakikita. Kaya't sinubok ng universo ang iyong mga reaksyon, dahil kung paano ka tutugon, doon nagmumula ang enerhiyang inilalabas mo. Kapag tumugon ka sa galit, ang panginginig na yon ay umuulit. Ngunit kapag tumugon ka ng may kalmadong pananampalataya, nagiging magneto iyon ng mga biyaya. Ngayon, isipin mong muli mong inaayos ang buong larangan ng iyong enerhiya. Pumikit ka at isiping napapaligiran ka ng gintong liwanag, banayad, mainit, at buhay. Ito ang liwanag ng iyong mas mataas na sarili, ang bersyon mo na alam na ang lahat ay magiging maayos. Bulongin ang iyong pangalan at sabihin ng marahan, handa na akong tanggapin ang mga para sa akin. Ang simpleng kilos na ito ay makapangyarihan. Ipinapahiwatig nito sa universo na nakahanay ka na sa banal na oras. Walang paghabol, walang pamimilit, tanging pagtanggap. Ang salitang Pilipinong "bahala na" ay nagdadala ng parehong diwa. Hindi ito pagsuko kundi pagtitiwala. Kapag sinabi mong bahala na ang Diyos, pinakakawalan mo ang laban at hinahayaan mong ang pananampalataya ang kumilos. Iyan ang tunay na anyo ng manifestation, pananampalatayang gumagalaw. Ngayon, Aquarius, gawin mo ang isang munting ritual ng pagkakahanay, batay sa sinaunang kaugaliang Pilipino ng paglilinis at pagpapakita ng hangarin. Kakailanganin mo ng isang puting kandila para sa kaliwanagan. Isang maliit na mangkok ng malinis na tubig para sa paglilinis ng damdamin. Kaunting asin para sa proteksyon. Sindihan ang kandila at titigan ang apoy. Isipin mong ito ang refleksyon ng iyong kaluluwa, maliwanag, matatag, hindi natitinag.
Iwisik ang asin sa tubig at haluin ito ng marahan gamit ang iyong daliri. Sabihin mo ng may buo at taimtim na puso. Habang natutunaw ang asin, ganoon din nawawala ang aking takot. Habang patuloy na nagliliyab ang apoy, ganoon din naglalaho ang aking pagdududa. Binubuksan ko ang aking daan tungo sa kapayapaan at kasaganaan. Hayaan mong nakasindi ang kandila ng ilang minuto. Hinga ng malalim at payapain ang iyong isip. Maaaring maramdaman mo ang init sa iyong dibdib o ang kiliti sa iyong mga palad, iyon ang paglipat ng iyong enerhiya. Kapag payapa ka na, isawsaw ang iyong mga daliri sa tubig na may asin at dahan-dahang idampi sa iyong noo, sabay sabihin, naway luminaw ang aking isipan. Pagkatapos, idampi sa iyong dibdib at sabihin, naway bumukas ang aking puso. Maaaring simple lamang ang ritual na ito, ngunit ito ay tulay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng banal. Sa tradisyong Pilipino, ang apoy at tubig ay sumisimbolo sa balans, sa sigla at katahimikan, sa pagkilos at pagsuko. Ipinapaalala ng universo na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kontrol, kundi sa pagkakaisa ng loob mo. Ngayon, tingnan mo ang iyong buhay, Aquarius. Dumaan ka sa mga bagyo, kinaya mo ang katahimikan, at heto ka pa rin, matatag. Iyan ang tunay na lakas. Pinatunayan mong mas malakas ang iyong kapayapaan kaysa sa iyong sakit. Ang bagong enerhiya na iyong pinapasok ay mag-aakit ng mga bagay na tunay na para sa iyo, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa pagkakahanay. Kapag tumigil kang tumugon ng padalos, mas malinaw mong matatanggap ang mga palatandaan. Magsisimulang lumitaw ang mga sagot ng kusa, isang liriko ng kanta na tumutugon sa iyong isip, isang panaginip na parang totoo, o isang mensahe mula sa taong akala mo'y nawala na. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga kumpirmasyon na nagbago na ang iyong enerhiya. Gumagalaw ang universo sa ritmo, at kapag ang tibok ng puso mo ay nakaayon sa ritmo na yon, lahat ay kusang dumadaloy. Dumarating ang pera mula sa mga hindi inaasahang daan, bumabalik ang mga koneksyong nawala, at nananahan ang kapayapaan kung saan dati ay kaguluhan. Ito ang banal na pagkakahanay, kung saan ang bawat pagsisikap ay nagiging natural, at ang mga biyaya ay kusang lumalapit sa iyo. Ngunit tandaan, ang manifestation ay hindi mahika ng walang gawa. Dapat kang kumilos ng may pananampalataya, hindi sa takot. Kapag may dumating na inspirasyon, sundin mo agad. Kapag binulong ng universo ang isang pangalan, isang lugar, o isang ideya, makinig ka. Ganoon gumagana ang banal na oras, hindi bilang pagkakatugma ng tsamba, kundi bilang tugmang pagkilos ng tadhana. Maaaring pakiramdam mo ay naglalakad kang bulag, ngunit sa totoo lang, ang iyong intuisyon ang iyong mapa. Sabi nga ng matatanda, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. Ang nakatakda para sa'yo ay laging babalik, gaano man ito kalayo. Sa sandaling tumigil ka sa paghabol dito, ang kapalaran mismo ang magsisimulang lumapit sa'yo. Aquarius, ang iyong kapayapaan na yon ang iyong pinakapinong kasangkapan sa pagpapakita. Huwag mo itong sayangin sa pagtatalo sa tadhana. Sa halip, ihanay ang iyong mga kilos sa pasasalamat. Bawat umaga, sindihan ang iyong kandila at sabihin, salamat, universo, sa mga bagay na akin na. Bago pa man dumating ang mga biyaya, angkinin mo na. Sabihin mong parang nariyan na dahil sa mundo ng enerhiya, totoo na ito. Ang susi ay consistency. Ang manifestation ay hindi isang beses lang na ritual, ito ay araw-araw na pagsasanay ng pananampalataya. Bawat desisyon mo ay alinman sa nagpapalakas ng iyong pagkakahanay o naglalayo sa iyo rito. Kapag nananatili kang mapagpasalamat, matyaga, at nakaugnay sa lupa, lumilikha ka ng magnetikong enerhiya na humihila ng lahat ng nakatakda para sa iyo palapit. Hindi magtatagal, mapapansin mong kusang dumadaloy ang mga bagay. Ang mga taong tunay na nakakaunawa sa iyo ay muling lilitaw, ang mga oportunidad ay darating sa tamang oras, at ang kapayapaan ay mananahan sa iyong puso tulad ng alon na walang katapusan. Aquarius, ang iyong pagsubok ay hindi kailanman tungkol sa pagkawala, ito ay paghahanda para sa pagpapakita. Handa ka ng tumanggap. Pinanday ka ng katahimikan, pinatatag ng paghihintay, at ginabayan ng mga kamay na hindi nakikita. Hindi nagmamadali ang universo sa paghubog ng perpeksyon, at ngayon, oras mo nang makita kung paano ginagantimpalaan ng banal na oras ang mga marunong magtiwala rito. Ulitin mo ang katotohanan ito. Hindi ako nahuhuli. Nasa tamang oras ako. Dahil totoo iyon, Aquarius. Ang mga bituin ay nagkakahanay para sa iyo, hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon mismo. Aquarius, huminga ka ng malalim.
Nadaanan mo na ang bagyo, hinarap mo ang katahimikan, at nalampasan mo ang pagsubok na ilan lamang ang tunay na nakaunawa hanggang ito'y matapos. Ang huling bahagi ng iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa paggawa ng higit pa, kundi sa pagtitiwalang sapat na ang lahat ng iyong nagawa. Nakita ng universo ang iyong pasensya, ang iyong mga luha, at ang iyong tahimik na lakas. Napatunayan mong kaya mong manatiling mahinahon kahit noong hinihingi ng buhay ang galit. At dahil doon, nagbago na ang iyong tadhana. Tandaan ang turo ng lumang kasabihang Pilipino, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang mga binhi ng pananampalataya na iyong itinanim ay aanihin mo sa tamang panahon. Ang kapayapaang pinili mo sa gitna ng kaguluhan ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng espiritual na paghinog. Hindi ka na basta tumutugon ng padalos, tumutugon ka na ngayon ng may karunungan. At sa paggawa nito, inihanay mo ang iyong sarili sa pinakamataas mong landas. Sa katahimikang ito, nagsisimulang kumilos ang banal. Ang mga sitwasyong minsan ay nagbigay sa iyo ng pangamba ay tahimik na ngayong nagbabago pabor sa iyo. Ang mga taong umalis ng walang paliwanag ay magsisimulang maalala ka. Ang mga oportunidad na tila nagsara ay muling magbubukas, sa pagkakataong ito may layunin. Ang enerhiyang minsan ay naipit ay muling dumadaloy, at ang iyong buhay ay inaayos ng may katumpakang tanging ang universo lamang ang makakagawa. Papasok ka na ngayon sa tinatawag nating biyayang tahimik, ang mga regalong dumarating hindi sa ingay, kundi sa kapayapaan. Mapapansin mong mas magaan ang iyong mga umaga, mas mahimbing ang iyong tulog, at mas malinaw ang iyong intuisyon. Ang mga senyas na minsang nakalilito, ang kumikislap na kandila, ang paulit-ulit na panaginip, ang numerong 11 oras 11 minuto, ay mararamdaman mo na ngayon bilang mga kumpirmasyong ikaw ay nakahanay na sa iyong kaluluwa. Aquarius, kung sakaling magduda ka sa iyong progreso, balikan mo kung sino ka bago dumating ang panahong ito. Natutunan mong tumindig ng may biyaya. Natuklasan mong hindi kontrol ang sagot, kundi ang pagsuko. At dahil dito, hindi ka na humahabol sa kapalaran, kasabay mo na itong naglalakad. Ngayon, gawin mo ang huling kilos ng pananampalataya. Ngayong gabi, sindihan mong muli ang iyong kandila, ngunit sa pagkakataong ito, huwag kang humiling ng anuman. Sabihin mo lamang salamat. Ang pasasalamat ay ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng manifestation, ipinahahayag nito sa universo, nagtitiwala ako kahit hindi ko pa nakikita ang kabuuan. Habang sumasayaw ang apoy sa harap mo, bulongin ang mga katagang ito. Payapa ako sa mga bagay na lumilisan. Handa ako sa mga darating. Ako ay nakahanay sa banal na plano ng aking buhay. Pagkatapos, pumikit ka at isiping ang iyong hinaharap ay hindi puno ng pangamba, kundi nagniningning sa tiyak na kapayapaan. Damhin mo sa tibok ng iyong puso, ang enerhiyang dati ay nagkalat ay nakabalik na sa tahanan. Aquarius, ang iyong pagsubok ay naging pintuan. Sa kabila nito ay naroon ang buhay na matagal mo nang ipinagdarasal, hindi perpekto, ngunit payapa, ginagabayan, at puspos ng biyayang walang hanggan. Pagmulat mo bukas, huwag kang magmadali. Ngumiti ng marahan at bulongin, handa na ako. Dahil nagpasya na ang universo, tapos na ang iyong panahon ng paghihintay. Nagsimula na ang iyong pagpapala.